Araw ng linggo na dapat lalabas tayo pero dahil may bagyo at tuloy-tuloy pa rin ang ulan, mananahimik muna tayo sa kanya-kanya nating bahay. Hello mga mare, ito talaga yung panahon na parang ayaw mo munang bumangon dahil ang sarap-sarap pa matulog. Pagkababa ko, nakapagluto na pala si mister ng ulam. Adobong manok naman tayo ngayong Sunday. Isa talaga sa nagpapasaya sa ating mga misis kapag may mister tayong marunong magkusa sa mga gawaing bahay at hindi na kailangang utusan pa. Nakapagsaing pa yan siya. Nakapaglampaso na rin at sabi niya kakain na lang daw ako. Isa rin ito sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko at nagkaroon ako ng mister na responsable at maalaga. Hindi man perpekto pero alam kong hindi kami pababayaan. Paubos na rin pala ang gatas ng mga bata kaya kailangan na naman nating magdoble kayod. Yes mga mare, kahit malalaki na ang mga chikiting ko, nagagatas pa rin sila. Isang baso sa umaga at isa ulit sa gabi bago matulog. Malaking tulong din ang gatas habang lumalaki sila at hindi lang naman ito pang kids dahil pwede rin sa ating mga adult. Isa sa gusto ko rito, fortified siya with vitamin C, zinc, iron at B vitamins na kailangan para sa everyday energy. At higit sa lahat, gusto ng mga bata ang lasa kaya hindi mahirap painumin. Sulit din siya kung gusto mo ng dagdag nutrients sa araw-araw, kasabay pa rin ang balanced meal. Kung gusto nyo rin itong subukan mga mare, check nyo na lang ang available size at presyo sa comment. Sobrang lakas pa rin ang ulan dito sa lugar namin at bumabaha na rin sa baba. Kaya stay safe muna tayo dito sa bahay at iwas muna lumabas kung hindi naman kailangan. Mas okay nang nasa safe na lugar habang ganito kalakas ang ulan. Ingat tayong lahat mga mare, lalo na sa mga lugar na mabilis bahain. Napaaga nga ang kain namin ng tanghalian, parang 10:00 pa lang ng umaga. Hindi kasi kami nakapag-almusal dahil tanghali na rin kaming nagising. Wala na talagang ibang masarap gawin kapag ganitong panahon kundi kumain, magpahinga at matulog. Sure na rin na hindi kami makakapagtinda mamaya dahil maulan pa rin. Pero hindi rin naman magandang humiga agad pagkatapos kumain. Kaya naisipan kong labhan muna itong mga cover ng sopa. Kada uupo kasi ako, may mga langgam akong nakikita. Gawa rin kasi kapag kumakain ng mga bata ng biskwit, may mga nahuhulog at hindi agad nalilinis ng maayos. Kaya ngayong only water tayo, samantalahin na natin ang pagkakataon. Eto nga pala yung mga nilabhan ko kahapon. Kahit may dryer na, malamig pa rin ang mga tela kaya hindi ko muna tinutupi. Kinukulit na naman nga ako ni Brielle na maliligo daw sila sa ulan. Hindi ko nga pinayagan dahil naligo na sila kahapon sa ulan. Mahirap na magkasakit. Kaya nilibang na lang siya ng papa niya at nag-chest na lang silang dalawa para kahit paano tahimik ang bata. At eto na nga ang isa sa mga pinaka-exciting kong gagawin ngayong araw. Matagal ko nang nakikitang nagtitrending ang paggawa ng yema spread gamit ang condensed milk, kaya sabi ko itatry ko na rin. Base sa mga napanood ko, tatanggalin muna natin ang label o papel ng condensed milk, ilalagay sa tubig at papakuluan ng 3 hanggang 4 na oras. Aba, good luck sa gasol o kuryente kung saan man tayo magluluto nito. Hindi pa nga bumababa ang kinain ko pero parang gusto ko namang gumawa ng puto. Sakto at may stock pa kaming hotcake mix na nabibili sa Daddy Grocery. Ang sarap nito mga mare. Hindi talaga kami nawawalan nito dahil bukod sa pancake, pwede rin pala natin itong gamitin sa paggawa ng puto. 2 sachet ang gagamitin ko. Maglalagay lang tayo ng tubig hanggang makuha natin ang tamang consistency. Tapos magdadagdag din ako ng 2 itlog. Kapag ganito na ang consistency ng mixture, pwede na natin ilagay sa puto molder. At habang ginagawa ko to, ishare ko na rin sa inyo itong ginagamit kong tool sa paggawa ng puto. Dati kutsara o measuring cup lang ang gamit ko sa paglagay ng mixture sa mga molder, kaya minsan hindi pantay-pantay ang dami. Pero dito, pindot-pindot lang at control mo kung gaano karami ang ilalagay mo. Mas mabilis, mas malinis at mas pantay ang mga puto. Perfect din ito para sa paggawa ng puto, cupcakes, pancakes at muffin. Kaya kung mahilig kayong mag-bake, sulit tong idagdag sa kitchen tools nyo mga mare. Naglagay din ako ng salted egg at cheese sa ibabaw dahil mas masarap at mas balance ang lasa kapag may combination ng matamis at maalat. Mga 10 minutes lang, luto na ang ating puto. Naglagay din pala ako ng kaunting oil sa mixture kanina kaya hindi siya mahirap tanggalin sa molder. Tignan nyo naman mga mare, ang kinis at promise ang sarap nito. Mas pinasarap talaga ng salted egg. Pang second batch ko na nga ito at wala talagang kahirap-hirap maglagay sa molder kapag may ganitong tool. Pindot-pindot lang at ayun nakagawa tayo ng 20 pieces na puto. Grabe mare, ang sarap. At habang nagluluto tayo ng puto, nakaabang naman tayo sa condensed milk. 4:05 na ng hapon at sakto 4 na oras na rin tong nakasalang. Palamigin muna natin bago buksan para makita natin kung nakuha ba natin yung consistency na gusto natin. And eto na nga mga mare, medyo nagulat ako kasi ganun pa rin ang consistency niya. Hindi ko nakuha yung gusto kong yema spread na napanood ko. Sinunod ko naman yung 4 na oras na pagluluto at nag-iba naman yung kulay niya. Pero parang hindi pa rin siya naging thick at creamy gaya nung inaasahan ko. Kaya sa mga nakagawa na nito mga mare, baka naman may alam kayong kung saan ako nagkamali. Dahil ba electric stove ang ginamit ko at hindi gasol? O may iba pa akong kailangan gawin para maging thick at creamy talaga? Sa susunod, baka sa kahoy na lang ako magluto nito. Pero kahit hindi naging yema spread ang consistency na gusto ko, masarap pa rin
pa rin naman siya. Lasang condensed milk pa rin at bagay na bagay i-partner sa puto. Hindi man perfect ang naging resulta, at least may natutunan tayo. I-share ko na rin pala itong vitamin na iniinom ng mga bata. Kung hirap kayong painumin ng vitamin C ang mga anak nyo, mga mare, baka magustuhan nila itong Silin Gummies. Gummy siya na beer shape, kaya mas exciting para sa mga bata at mas madali rin silang maiingganyong inumin kaysa sa usual na syrup. Itong Silin Gummies kasi ay may vitamin C na nakakatulong sa normal na immune function at ngayon may Silin Gummies with zinc na rin. Ang gusto ko rin, naka-individual plastic siya kaya convenient dalhin kahit sa school o kapag lalabas. Yun lang muna ang ganap natin ngayong maulang Sunday. Maraming salamat po sa panonood!